Hello guys! Hello vlog! Welcome to my channel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, for today's video guys, katatapos lang po natin maglaba. Ngayon lang po ako nakapag-intro dahil kaninang umaga medyo nalit po tayo ng bangon. Sinadya kong malit ng bangon kasi walang klase. So bumangon tayo mga alas 9 na. Pinakikinggan ko lang po sila kung ano yung mga ginagawa nila. Siyempre, paglabas natin dito sa ating lungga, huwag natin asahan na ganun. Hindi tayo makapag-routine. So yun nga, umpisa na naman ng yaw-yaw. Pero immune na sila sa yaw-yaw ko guys. So ayun nga, late na tayong nagising. So may labahan tayo. Nagbabad muna ako. Tapos naligo. And then, tapos natin maligo, nagluto tayo ng saing, nagluto ng ulam na para sa tanghalian. Walang snack-snack, dire-diretso. Snack, tanghalian. So, habang tayo nagluluto, nakababad, so, naglinis dito sa kusina dahil hindi naman madudumihan dahil nandun naman sila po sa kabila na trabaho. Gumagawa na po sila ng partition or division. Iwan ko lang kasi hindi pa ako nakaakyat sa taas. Pero natitingnan ko yung ginagawa nila, yung kakapitan po ng cladding, ng metal cladding, pinakadingding. Yun po. So maya-mayang hapon tayo aakyat. At yun, tapos na tayong maglaba. Siyempre, kinuha ko yung kahapon ko na nilaban. Kasi yan, sobrang init po. Pero kagabi, buti na lang hindi po lumakas yung ulan. Tapos tumila. Tapos hindi na po umulan hanggang mag-umaga. Si buwan po yung nagwagi. Si buwan. Maliwanag po yung buwan. Ayan. Siyempre, marami tayong nilabhan. At inaasahan din natin na marami na naman po tayong tupiin. So yan guys, tupiin na naman. Yan lang naman po yung ano natin araw-araw. Laba, tupi, laba, linis, luto, pakain po sa mga trabahante, linis ng CR, yaw-yaw. Yun po yung routine natin. Pero okay lang po guys kasi ayan, meron na naman po tayong supply. Pinatiran po tayo ng BHW. Supply po natin kada sa ano po ito, sa buwan ng February, kasi ngayon lang po nagkaroon po ng supply. Amlodipine ba? Amlodipine pala. Amlodipine. Tapos ito naman is losartan. So ayan, losartan. Tapos meron pa po ako dito. Ito po yung pinaka medicine kit ko. Yung lalagyan po ng sabon. Ginawa kong medicine kit. So ayan, meron po tayong vitamins. Yan, yung vitamins natin mauubos na. Tapos yung losartan natin, dahil sobra-sobra po yung binibigay po sa amin ni Papa Bits. Yung kay Papa Bits, hindi naman amlo yung hindi yung amlo yung kaparis ng losartan niya. Iwan ko kung ano yun. So ako marami naman tayong, kasi binibigyan po tayo ng tag-anim ka pang 2 buwan. 6 ka banid, 10 pang 2 buwan. So hindi ko na uubos. Di pa naubos yung stock natin. Meron na naman pong supply. Shout out po sa RHU at saka sa BHW namin na talagang minumonitor kami. Marami po kami ditong rinarasyonan niya ng mga pang high blood. Ganun. Tapos pati yung mga bata, meron din po silang pang purga. So ayan, binigyan po sila. 4 sila. Tapos meron din po tayo pa ditong stock na losartan. Marami.
Niisip ko kung makauwi tayo ng Tacloban, bibigyan ko si Mama Inday. Kasi alam ko si Mama Inday, parang nahihirapan siyang bumili sa maintenance niya, nalampulosartan din yung maintenance niya. So ayun, kung malapit lang po siya sa akin, talagang bibigyan ko siya. Ito, diba ito ang liit-liit? Oh, hindi paro-pareho yung amlo. Yung amlo yung, meron pa ako ditong amlo, pero ito yung ano, ito yung hitsura ng amlo niya. Maliliit amlo. Kaysa ngayon na binigay sa akin is malaking tablet. Ayan. Pero ito, pinapainom sa akin umaga at gabi dahil 5 milligrams lang kasi yung ano, yung amlo ko is 10. So tag 5 lang, yung 5 milligram lang. Yan po, 5 milligram. So ang sabi ano, umaga at gabi po ako umiinom. Sayang, nakauwi si ano ngayon, si Joy sa Tacloban kasi kasal po ng mama papa niya. Kasal na yun, yung mama ni Joy na lola ni Alreds, na si Joy mama naman ni Alreds. Nakauwi, kalimutan ko magpadala. Bigyan ko si Mama Inday kasi marami naman po akong stock dito. Yun po yung naiisip ko kay Mama Inday. Alam kong nahihirapan si Mama Inday bumili ng pang maintenance niya, na ako naman po dito is sobra po yung, kasi kada buwan talaga binibigyan kami ni Papa Bits. Nakapangalan pa po yan. Minsan kung hindi po nakaka ano dito yung DHW nakakahatid, sinachat na lang po ako na nandoon na yung supply namin sa kanila, pinapakuha na lang. Yun. Yun po yung naisip ko din si Mama Inday. Tapos nung napaus po tayo, na walan tayo ng dosis, hindi ko rin po naubos yung medisina ko, yung gamot ko. Omeprazole po, nung nawalan po ako ng dosis. Siguro mga 15 piraso yung naibigay sa akin. Mga 5 beses lang po ako uminom. So na-okay naman yung boses natin, hindi ko na pinagpatuloy. So ayan, nandito lang po yan. Pero itong losartan talaga yung target ko, si Mama Inday, mabigyan ko po siya. Kung ipapadala naman sa bus, sa series, para lang tao din napapasahian. Yung ano na lang, pag may makapunta dito or baka makabakasyon na naman po tayo, so dadala natin ng gamot si Mama Inday. Shout out po sa DHW at saka sa RHU ng Sugo. Lahat po ng ano nila, nakalista na sa barangay, talagang may budget na. Kung halimbawa makapacheck up ka na sa RHU, listado ka na sa barangay kung anong bigay ng mga libreng gamot, meron ka. Hindi na kinakailangan na makipag-agawang ka ng pila. Chat ka na lang na ganito. Halimbawa naman magpa-check up ka doon, na sasabihin na hihingian ka ng dumi at saka ihi. Balik ka sa ganitong pizza. Pag hindi ka nag-report, tatawagan ka. Sasabihin or iano sa DHW na
Si Pulana, papuntahin mo dito dahil hindi pa po siya nagpasa sa ano niya, sa dumi at saka ihi. Ganon sila kakuan, ka monitor dito, or mismo yung ano, yung nakahawak sa'yo na nurse or doktor, sila mismo yung magpupunta sa bahay kung meron po silang lugar. Ganun po dito sa ano, sa barangay Patagbaw. Ano sila sa kanilang mga mulupyo. Ano ba sa Tagalog yung mulupyo, guys? Sabihin na lang natin ya, ano, mga butante ba? Pero kahit hindi naman butante katulad ko, covered na po ako ng ano nila, barangay hall. May budget na po tayo. Sa ano po yun, nung magpa-check up si Papa Bits, nung nawalan po din siya ng ano, ng busis, na nasali tayo, tapos naka-system. Meron po kaming pag magpa-check up doon, tapos kung alam mo yung pizza sa una mong pagpa-check up, or makalimutan mo, ay search lang nila po yung pangalan mo, naka-system, makikita kagad dahil may picture po kami. Pati si Sia, naka-ano yan, naka-record po yan sa barangay or sa RHU. Ganyan po sila dito, mga aktibo po yung mga ano. Tapos meron po kami dito, hindi ibig sabihin na hindi mo malalaman dito sa barangay kung ano yung mga activities. Hindi mo masasabing, hindi mo malalaman kasi may ano po kami, GC, household patag po yung ano ng GC na. Pag nagchat-chat po yung DHW, kakaano kami kaagad na nalalaman namin, lalo na yung kung sino po yung membro sa PhilHealth. So kami lahat dito naka-record. May mga PhilHealth naman po kami, kahit si Mama Walin, kahit wala dito, naka-record po siya sa barangay. Hiningan din po siya ng PhilHealth kasi yung pinaka-household dito sa kanila, si Christian. Tapos yung dito, kami ni Papa Bits. Pero ang record talaga dito sa Sugod, residente, si Jing, si Rowil Astor. Ganyan, guys. Lahat po kami dito na nakatira, kahit mga bata, yung mga bata naka-record sa barangay. Naka-record po kami through GC na ano po kami. Hindi katulad sa ibang barangay, mahirapan ka pa, tapos maano ka pa sa mga aro-ayuda, parang maano ka, mababypass, ganun, mababypass ka sa mga kung ano pong mga ano sa barangay. Pag mayroong namimigay dito na mga katulad ng tag 5 kilos, talagang hindi po kami na babypass, kasi pinupuntahan po kami dahil nandoon po kami sa master list sa mga ano sa barangay. Naumpisahan yun ng magbagyo ng audit. Meron po ditong DHW na nagbahay-bahay, tapos tinanong po yung nakatira dito. So yung nakalista doon si Papa Bits. So si Papa Bits, hindi po yan nababypass kung ano po yung pinamimigay dito. Talaga permanente po yan. Mayroon po siyang coupon. Yan pa ano po dito sa Patag. So
Ayan, ito, kahapon ko ito linabhan na kumot na pag ganito tuyo, as in magaan, magaan na magaan. Pero kung nababasa, agoy guys, ang bigat, pang 5 kilo. Pag ganito, tuyo siya, magaan. Kahapon ko ito linabhan, tapos ngayon, naglaban naman tayo ng isang piraso na kumot na ganito din. Cotton. Pero pag na tutuyo, oh my gosh, parang lalabas yung almoranas natin. Nakapaglaba po tayo ng isa. Yan po, mabigat po yan. Kumot po yan ni Sansan. Kumot nila pare-pareho, kay Papa Beats, kay Sansan, kay Ronald, tas kila Christian. Pero yung hindi ko inaano na laban, yung isang kumot nila Christian na, as in talaga, iwan ko na lang. Yan po yung nakasira sa sa washing machine. Yan po yung nakasira, yun po yung dahilan. Isang kumot lang, agoy Ginoo, yan po yung nakasira sa sa washing machine. So yung iniideya ko na lang, iniisa-isa ko lang. Kung halimbawa mag-schedule po ako maglaban ng mga kumot, isa-isa ko na lang po yung paglaba, kada araw isa. Yung una kong nilabhan, yung kay Ronald, yung isang araw, so di natuyo. Tapos yun naman isa, yung itong pula kahapon. Tapos ngayon naman yung si Sansan din yung gumamit nito. Kumot po ito niya mama. Dala po niya ito sa Sibir, nung mag-provincial meet, dala po niya yan. Tapos ngayon ko lang po nalabhan. Tapos yung kumot niya, nilabhan ko din dahil ginawa muna yan na kurtina. Ginawang kurtina muna sa kwarto nila, nila Christian, kasi kinuha ko yung mga kurtina. So yung mga kurtina, hindi ko pa yan nalalabhan, nandoon nakaano pa, kasi yung ibang kurtina hindi ko pa tinanggal. Ito kurtina po ito dito sa labas, ginawang kurtina ni Papa Beats dito sa may projector, natanggal kasi yun nga naggiba. So lahat ng mga kurtina ko ngayon mga labahan. Pag natapos na sila, okay na po, makapagsahig na lahat. Saka po na yan kukunin or tatanggalin. Saka naman po ako maglalagay ng ibang kurtina. Meron po ako ditong kurtina na inano sa online, hindi ko pa nagagamit. Nung Pasko pa yun, hindi ko pa binuksan. Tahimik po kami dito guys, kasi yung mga bata nandito sa kabila, nandyan sa sa payag-payag ni Sir Regan. Doon sila nagtatambay. At si Papa Beats naman nandun sa labas, kasi purman siya, pong taga-tingin, taga-sinyas. Yung tatlo nandoon sa sa taas. Oras na ba yung oras? Uy, malapit nang mag 2:00. Ang dali ng oras. Parang yung inaayos nila yung kakabitan ng cladding ng dingding, para pag deliver ng cladding makakabit na, para pag umulan hindi na problema, hindi na papasok. Makikita nyo po yung kabuuan nito sa next week. Happy weekend pala sa lahat. Sabado ngayon.
Happy weekend guys. So, yan, wala tayong weekend or di off. Talagang tuloy po. Bukas mas mabibisi sila, bukas linggo mabibisi sila kasi nga anong po dito nila si Regan, binyag nila kay Sander sa bunso nila, pero hindi pa natin yan masasabing bunso, bata pa kasi si Madam Ross. Biro mo nang magpunta ko dito sa Cebu, kaliit pa nila Clifford at saka ni Kendrick. Tapos ngayon na dalawa na yung nadagdagan. Nanganak na po siya kay Dandan. Si Dandan magpo 4 years old na. Tapos mayroon ng si Dandan kapatid. So ibig sabihin matagal na pala kami dito sa Cebu. Ako medyo matagal kasi pabalik-balik lang naman ako ng Cebu. Buti maganda yung panahon. Kahapon talaga mga bandang hapon, mag-alas 4 na. Yun biglang yung panahon, parang sumama yung panahon ng mahangin, malakas yung hangin. Tapos tumataligsik, tapos pagkagabi na umulan talaga. Kaya yan, inanuhan muna ng hero dyan, tinabunan kasi pumapasok yung ulan dito sa may pintuan. Pinaanuhan ko muna pinatabunan ko muna kay pool na yun nga, dito natulog sila pool banda si Papa Beach doon kasi wala silang magagamit na electric pan dahil yung mga dito ng kuryente tinanggal yung mga saksakanan, so doon sila sa taas natulog dahil kahit walang electric pan, mahangin, presko na pag umabot na yung madaling araw talagang mangingirig ka na dahil sa lamig. Ako nga dito yung electric pan ko pinapatay ko pag oras na ng alas 3 dahil malamig. Kaso lang pag pinapatay ko yung electric pan, yung mga lamok naman umaatake, bulong ng bulong, zzz, ganun. Hindi na ako nakakatulog guys. Kaya kanina sinadya ko hindi bumangon ng maaga. Papa Beach bumaba yan mga alas 5 yata bumaba. Dito na siya sa table office niya. Nagpapasounds na yan, papasounds. Pero kunti lang yung lang po yung yung speaker na maliit yung ginamit. Kasi pag speaker na malaki yung gamitin niya, alam niyang ako. Mag-react ka agad, mag-react. Tutulog pa kasi yung iba, magpapasounds na. Sa una, gusto kong magpa-sounds ng madaling araw, pero ngayon, iwan ko. Parang lahat ayaw ko ng maingay. Gusto ko ako lang yung maingay guys, ganun. Ngayon nakarami na po akong pasok dito. Gaano ko sa CR akong gumagamit, sinasarado ko. Tapos
lalabas ako, pagpasok ko uli, nakatiwangwang naman. Yun, nasa isip ko, lalagyan ko po ng paskin. Lalagyan ko ng paskin na palihog. Kung kinsay mo gamit sa CR, pagkahuman, iniggawas, isara. Ganun. Sasabihin na, kung sinong gumagamit ng CR, pagkatapos paglabas, isara, hindi hayaang nakatiwangwang. Tingnan nyo guys, aanuhan ko po yan, papaskinan. Kunti na lang, kunti na lang. Maano tingnan yung CR na laging bukas? Hindi magandang tingnan. Pagpasok mo, pagtingin mo, bawl agad yung nakikita mo. May kurtina nga. Yung kurtina, isinusuksok sa bintana. Siguro ang mabuti dyan, meron din double door. Ano bang tawag dyan guys? Pero ngayon lang ako makakakita ng CR ng bahay na double yung yung sara. Ay nako, mahirap yung ikaw lang yung may alam sa loob ng bahay. At saka mahirap yung pagtupi ng mga maliliit. Pero okay na lang po yan guys, kasi tupiin na, hindi na po kukuskusin. Baka magtanong po kayo kung ano yung naririnig na umuugong yung ceiling fan po, dahil yan yung init pumapasok dito sa tindahan. Malinsangan. Maalinsangan po. Tapos na tayong maglaba ngayong araw, pero yung mga bata hindi pa naligo. So, mamayang hapon maliligo yan. So, kinabukasan meron na naman tayong labahan. Hindi ko muna sila pinaligo kanina or ngayon, dahil nga akyat sila, akyat pababa. Nagkakadumi pa rin yung mga suot nila. Dudubli-dubli po tayo. Maliligo. Halimbawa, maliligo mayang gabi. Mayang gabi ngayong kaninang umaga. So, ayun. Si Pinsoy nga, doon, nagbabike-bike. Papagpawisan. Sa bagay, si Pinsoy, daddy naman naglalaban ng mga damit nila. Yung daddy niya. Itong si siya kasi parang bugoy, parang lalaki yung shirt sa puwitan. Ay nako, yung dumi, kasi kahit saan umuupo. Yan, sabi ko, kung maliligo kayo, walang lalabas. Kasi yung naliligo, hindi na yan magdudumi sa labas. Iisti na sa loob ng bahay. Mas pinipili nilang hindi maligo para makalabas. So, mamayang hapon, saka na sila maglilinis ng katawan nila, tas magbibihis. Di tipid sa labahan, guys. Yun. Kasi ako nga si Regan.
pinapasama niya si Paul pagkuha ng baboy. Iwan ko kung saan kukunin dahil maglilitson sila bukas. Sinasama niya si Paul. Kinsay mag-drive si Paul? O, asa mo mapadoong na? asa mo kuhaon kung si Paul ang mag-drive? Agay Ginoo. O baboy. Tayo dito sa labas, guys. Mahangin na naman. Ayan po yung ginawa nila. Ayan. Cladding na lang yung kulang. Pero meron pang kulang din na material na tubular. Wala pang stock. Kapon sana hinihintay, wala pa naman kasi hindi pa daw nagre-response yung kinukuhaan. Pag tayo nagmamanage dito sa loob, talagang malinis. Nakasagregit lang. Goy, Ginoo. Yung misa namin is nandito. Dito banda ko inilagay kasi sa liwanag. Pag dito ko inilagay, dilim kasi tabon ako dito. Tapos ayan yung kumain si Sansan. Nandoon pa. Naglalaro ng basketball nandoon sa gym. Malis kanina pa mga tanghali. Tinirhan lang po namin ng ulam. Tapos ayan, meron po tayo ditong ewan ko kung kanino tong pinagkainan. Wala tayong hugasan kanina kasi natapos tayo. Yan lang yung ko dito. Tatapos natin maglinis, lalabas tayo malinis, babalik sa loob. Pero hindi natin yan maiwasan dahil yung mga tayo nakakapagod mag ulit-ulit. Kaya ginagawa na lang natin na patalastas. Wala tayong magagawa. Pero pag lumaki na yan sila ng lumaki, katulad niya nung sinabi ko sa mga naging alaga ko ngayon, sila na po yung nagkikilos dahil iniwanan ko sila. Pero minsan lalo na yung bunso na talagang yun nabantayan ko, sasabihin niya, Mama Dax, balik ka na dito kasi napapagod na daw siya daw yung Mama Dax doon sa kanilang bahay. Kasi yung bata na yun, yung bunso, as in talaga yun po yung nabantayan ko, na 3 months pa lang nabantayan ko. Tapos iniwanan ko mga 14 years old na. Talagang nasanay po yan sa akin. Tapos siya po yung natuto sa mga gawaing bahay kaysa sa mga ate, kuya. Kasi siya po yung palaging kasama ko sa bahay. Di pa naman siya nag-aaral sa time na yun.
alam niya po yung kinikilos ko kung ano. Ngayon, may mga trabaho na yung mga ate niya. Dalawa silang estudyante na lang. Trabaho na yung mga ate niya. Dalawang ate at saka yung kuya. Isa lang naman yung kuya. So, siya po yung nagsisilbing. Sabi niya, mahirap pala po nung maging mamadax. Sabi niya. Kasi maliit pa yun. Alam niya po yung kilos ko. Ngayon, alam niya lahat yung mga trabaho sa ano. Alam niya yung gawaing bahay. Mas, siya pa yung nagagalit sa mga ate niya. Kasi makalat daw. Na yung, umuwi tayo ng Tacloban, pagbakasyon, kami nila may timang, tas nila Ate Sonia. Yun, nagpunta talaga yun na bata sa ano, doon sa chinikinan namin na Madison. Nakipagkita na talaga. Saka alam nyo guys, bilib po ako sa bata na yun. Ang galing na mag-drive. Alam nyo kung ano po yung dala niya na service. Yung malaki yung gulong. Renegade ba yun yung tawag? Tama ba? Basta yung malaking gulong na tingnan yung katawan parang cartoons na lang. Tapos siya medyo maliit tapos na kaya niya pong mag-drive ng sasakyan na ganyan. Pero hindi alam ng papa niya na nag-drive po siya. Hiniram sa kaibigan. Ano na po ngayon siya, mga second college na po. Second year college. Yung bunso. Tapos yung, bali, dalawa silang magkapatid na talagang nabantayan ko. Kasi yung 3 months old, tapos yung pinakaati 1 year and 3 months old pa lang. So silang dalawa yung talagang nabantayan ko. Kasi yung dalawang ate niya, yung isang ate is grade 5. Tapos yung pangalawa, lalaki is grade 3. Tapos yung pangatlo is grade 2. So, yan po yung puro tapos na ngayon. Mga eligible na po sila. May mga trabaho na. Malaking tulong na po sa mga magulang. So, dalawa na lang po silang estudyante na second year college at saka third year. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Sabi nga ng bunso, pag nakatapos siya, nakapagtrabaho na po siya, magkaroon siya ng sariling bahay, kukunin daw niya po ako. Yun ang sabi niya. Oh my gosh, na bata. Pero minsan din nandito sila sa Cebu. Meron po silang ano sa school, parang pag nag-aano sila, ano bang tawag doon. Basta minsan nakakapunta sila dito sa Cebu. Hindi lang po makapagdiretso dito dahil may mga kasama siya. Mga classmate. So sabi niya, may araw din na pupunta daw siya dito sa ano, dito sa akin. Lalong-lalo na nakikita niya na nagpapaayos kami. Sabi niya, meron daw kuno siya ditong isang kwarto. Ginojoke ako, Mama Dax, meron ba ako dyan kwarto? Kasi dyan na lang ako titira sa inyo. Sayo ko nun, dyan na lang ako titira sayo. Tapos baka daw kuno dyan ako makapagtrabaho pag nakatapos na daw siya ng pag-aaral. Baka daw makapagtapos pag nakapagtapos na siya dito sa Cebu magtrabaho, dito daw siya titira sa akin. Sige, gagawa tayo ng kwarto doon sa ano, sa ibabaw ng niyog. Yun po yung ano. Tapos minsan yung ate, galing po sila ng Daan Bantayan, pero dumaan lang siya. Tapos nakikita niya naman po na yung kung saan po minsan ako nakakapag-vlog, yung lugar. Nakadaan po siya, lalong-lalo na dyan sa Katmon Plaza.
kasi galing siya ng Daan Bantayan, may service po sila. Naka-stop po sila sa Daan Bantayan, tapos nakita po niya yung I love Cebu sa may munisipyo. Pinicturean niya po, tapos sisinin sa akin. Tapos parang nagtaka ko, oh, nandito ka ba sa Cebu? Sabi niya, oh, time yun, pista dito sa Katmon. Singko, namimista ka ba ng Katmon? Sabi niya, hindi ko no, nagpadaan lang. Malapit lang po ako dito dyan sa sa plaza. Sayang ko no, sayang. Kasi may service, maraming kasama. Kung siya lang mag-isa, pwede siyang dumaan, sumaglit. Papauwi na daw siya ng Tacloban, galing sila sa Daan Bantayan. So yun, parang masarap lang sa pakiramdam na yung mga inalagaan ko na mga bata noon is hindi nila ako nakakalimutan. Na yun nga, yung dalawa, yung tawag sa akin is mama. Hindi po ako kinikibo ng mama noon dahil nagsisilos, dahil mas close daw yung mga bata kaysa sa akin. Ikaw ba naman, nanay, na sa isang buwan uuwi ka kada katapusan lang? Halimbawa, timing, yung katapusan, uwi ka ng Biyernes ng gabi, isang araw ka lang sa Sabado, tapos sa Sabado na ilalagi mo sa bahay, tas wala ka, nandoon ka sa mga kaibigan, nagkikipagsosyalan, tapos uuwi ka ng kinabukasan Linggo, madaling araw, babalik na ng Cebu kasi kailangan bumalik na sa Linggo dahil may trabaho sa Lunes. Sino ba yung magiging close na yung kulang na lang po, guys, yung pagluwal, yung iluwal ko yung mga bata na yun? Di ko naman yun inaano na ibig sabihin brainwash, wala, kasi alam naman nila. Yun lang yung ambunso, yung problema, kasi 3 months pa lang po yung nabantayan ko hanggang sa lumalaki siya, nagkakaedad. Parang nakikilala niya ako na ako yung mama niya, dahil pag umuwi ako, dahil hindi naman po ako istiin, umuwi lang po ako pagkagabi kasi malapit lang sa sa kalugar lang po namin, pwedeng lakarin. Pag uuwi ko, kasama yung bata, sa akin po siya natutulog. So bali, babalik kami sa kanila mga alas 7, ganun. Alas 7, babalik ako doon. Kasi yun nga, hindi ko naman po yung mga bata, ako yung magpapakain, dahil alam naman nila baby yung inano ko. Siyempre pagbalik ko sa bahay nila ng amo ko, meron na po silang niluto na pagkain, para dahil nag-ano po sila, nag-opisina yung mama, tas yung papa plumber. Tas nung time na hindi pa na didestino yung mama dito sa Cebu, kasi sa Cebu po yung nagtrabaho. Dito po na destino sa Cebu yung mama ng inalagaan ko na naging amo ko. Tas bata pa yun, yung naging amo ko, mga bata pa talaga, hanggang umabot sa punto sila naghiwalay. Yun, dyan po tayo na natali sa mga bata, nang maghiwalay po sila, dahil mga bata pa, hindi pa nila alam kung gusto pa, parang yung mama na huli yung pagdadalaga, ganun. Nahuli yung pagdalaga, tapos yun, parang lang po sila, kampante na ako po yung mga bantay ng mga anak nila, dahil yun nga, nagtiwala sila sa akin, dahil may mga anak ko naman doon, tas alam nila na marunong po akong mag-aruga, kasi yung mga alaga ko, parang itinuring ko na din po na parang mga anak ko, kaya silang lahat is close sa amin, na parang sa amin sila na parang sa amin sila na yung naramdaman na kami po yung
pamilya nila kaysa sa side ng mama papa nila, yung mga bata. Tapos yun, nung umalis ako, parang hindi naman po ako nagpalam ng normal na bigla ko lang silang iniwanan. Pero alam nila na si Jing is nandito na sa Cebu. Tas alam nila na magpupunta ako. Pero yun lang, hindi ako nag-ano kasi hindi nila ako pinapayagan na umalis. Kaya ang ginawa ko, umalis na lang po ako. Umalis na lang ako bigla. Pero alam nilang aalis ako punta ng Cebu. Pinapayagan ako pero sabi nila babalik. So yun, di na ako bumalik. Yun, end na po kami. Gabi na guys. So, ang update natin for today's video. Tas nandito sila guys. Ayan, nagkakatay na po sila ng baboy. Itsunin para bukas. Yung mga bata nandito sila. Thank you for watching guys. Bye bye. Next week uli ang update.